Hey guys, welcome to my channel. So, a few days ago, actually hindi pala a few days ago, kahapon lang, may finorward sa akin si Charles na balita na meron daw police na naman na nabaril ang sarili dahil naglilinis na naman ng sarili niyang service firearm. So sabi ko, send me yung link, tapos pinag-usapan namin tatlo. No? Paano nangyari to? Paano nangyari? Kasi anyway, tignan muna natin balita, no? So, smart tayo pwede magpakita ng tungkol sa Bang Bang. So, ito yung policewoman sumalangit na. Bata pa to, 28 years old. 28 years old. Sandali, ba't ako nakailaw? Ayan. 28 years old sa Davao. Okay. Ayan, no? Cotabato City, a 28-year-old policewoman died after she accidentally shot herself with her service firearm inside the barracks. Sa loob pa ng ng barracks nila. Maranao Municipal Police sa police station in Davao del Sur. Officials from the Davao del Sur Provincial Police Office and Police Regional Office 11 confirmed on Sunday, July 13, very recent, July 15 pa lang ngayon, so this was 2 days ago, that patrolwoman Kay Remando Dumasig was preparing for an anti-narcotics operation when the incident happened. So, yun ang isa pa sa nakakapagduda kasi ang assignment nito sa narcotics. Yeah, yun pa lang parang meron ng red flag. Initial reports from her superior said Dumasig was preparing her gear when her 9mm Girsan pistol. So, pinag-usapan namin ano ba ang service firearm ng PNP na Girsan. So, I have to assume na striker fired pistol to. Being a striker fired pistol, malamang meron tong drop safety. Accidentally fell, so nahulog. She attempted to catch it but the firearm discharged. Okay, so hindi pala naglilinis. Sabi ni Charles naglilinis. Nahulog lang daw, nahulog. Okay. She attempted to catch it but the firearm discharged, fatally hitting her in the head. She was rushed to a nearby hospital but was declared dead. Siyempre, na headshot ka. No? Davao del Sur Police Director Colonel Leo Ahero described Dumasig as a hardworking and dedicated police officer and said the provincial police will assist in parang tapos na agad yung kwento, no? Parang accepted na talaga yung nahulog. Okay, so hindi siya naglilinis, guys. Nagpe-prepare ng gear. So, naglalagay siguro. Hindi, nahulog. Kaya inaano ko yung, sinasimulate ko, no? Paano nangyari yun? Kung nakatapat sa yung barrel, hindi tayo pwede magpakita ng barrel, no? Every time na magpapakita tayo, tapos gagawa tayo ng reaction, ipa-flag ni YouTube yan, demonetize, tapos binababa niya sa suggestion box. Pero kailangan natin gumawa ng reaction. Kasi, medyo, para sa akin, nagdududa ako. Kasi hindi ka panipaniwala yung mga previous events na similar na nabaril daw yung sarili, no? Paano ka maniniwala? Meron dati yung police din. Naglilinis daw yung baril ng sarili. Pero nasa kama, nakahiga. Naglilinis daw ng baril sa kama. So, napaka-imposible. So, may usap-usapan. Hindi naman natin sinasabi na ito ang totoo. No? May usap-usapan. Minsan, baka nag-self-delete, pero pinapalabas lang na naglilinis para sabihin nila aksidente para makapag-claim ng benefits or insurance, mga ganon. Or para matapos na investigasyon. Pero this time, hindi to naglilinis. Nagpe-prepare siya ng gear. Nahulog. Sabi nga namin, hindi naman siguro SIG P320 yung baril niya. Okay, turns out, Girsan pistol. So, ito lang nakapagtaka eh. Ang alam ko, ang mga tao, majority, dito sa Pilipinas, hindi nagki-carry ng condition 1, no? Usually condition 3 eh, 'di ba? Let me know what you think, 'di ba? Maski law enforcement dito, hindi nagki-carry ng loaded. Okay?
Tignan natin ha, para lang makasiguro ako. Para makasiguro. Condition 1, law enforcement on duty carry, keep the firearm to ensure round in the chamber. No? So, nagkikarry ba kayo ng condition 1 dito sa Pilipinas? Maski, lalo na yung law enforcers. Meron ako nakita sa MRT, no? Lady Guard. Meron siyang 1911. I don't know, basta semi-auto pistol 'yun eh. Tapos walang magazine. Tapos yung magazine niya nasa magazine pouch. Ini-imagine ko nga pag nagkaroon ng emergency sa MRT, nagkaroon ng shooting. So ang gagawin niya, bubunot siya sa holster, tapos bubunot siya sa magazine pouch, tapos pagsasamahin niya, tsaka pa siya magkakasa. Sabi ko talaga may ganun pala. So I think iniwasan nila yung mga ganitong masyado silang careful to the point na I don't know paano sila makaka-react in terms of emergency situation. So balik tayo dito sa nangyari sa Davao del Sur. Tapos 28 years old, bata pa. Ha? Pero hindi naman siya ganun kabata na bago sa barel, no? Hindi ka naman basta-basta ma-assign din sa sa narcotics kung sobrang bago mo. 'Di ba? As in fresh out of the training, 28 years old na siya eh. 'Di ba? Siguro kung sabihin ko talagang newbie sa baril to, mga 21 pa lang to, mga ganoon, 22, 23, 28 na siya eh. 'Di ba? Kahit papaano. And so 'yun, ibig mo sabihin para mangyari to, yun lang hindi ko ganyan eh. Para mangyari to, kailangan kasana yung barel, walang safety kasi to striker fired, walang external safety, meaning. Tapos nung nag-fumble siya, napayuko pa siyang ganon. Sabi ko, ang normal reaction ng kamay natin pag igagrab mo siya, ito yung booger hook natin ito yung trigger finger natin, pag ganon. Kung yung barrel nakatapat sa kanya, hindi puputok yon. Kasi dapat pababa, dapat yung yung trigger, 'di ba? Papunta doon yung trigger, paatras dapat ang trigger, 'di ba? So pag nag-grab niya ng ganon, hindi puputok. Kung nag-grab niya at yung thumb ang pumasok, I don't know, napakalala niya yung thumb, yung pa ang pumasok sa baka. Tama ba? Baka, pero napaka-freak talaga nun. Parang 1 in a million, I don't know yung statistics, no? Para magawa mo yun, tas sakto, nakatapat pa sa mukha mo. And, kayo ba, pag nalaglag yung barrel, sasaluhin nyo ba? Loaded, Loaded, na walang external safety. Let it fall. Huwag yung saluhin. No? Let it fall. So, hindi mo alam kung saan papasok yung daliri mo eh. So, parang 1 in a million shot na yung tambang pumasok. Kasi pag itong booger hook ang pumasok, hindi puputok yun. Naintindihan nyo ba? Kasi ang barrel, kunyari, hindi tayo pwede humak ng barrel. So, ito yung barrel, papunta doon. Ang trigger, para pumutok, papunta doon, opposite. So, kung ang barrel ay nakatapat sa kanya, dapat papunta sa baba ang pull. So, pwede lang mangyari pag yung thumb, yung malaking thumb, talaga pa, sakto pa yung pasok, bang. Tapos sakto pa yung mukha niya nandun sa tapat. Ay, napaka, let me know what you think. Mag-comment down below kung naniniwala kayo sa mga ganitong pangyayari. Or sometimes, sabi nga the truth is stranger than fiction. Siyempre, meron tayong conspiracy theory. Sabihin ko na rin, hindi ko sinasabing ganito yon. Baka naman, may nalalaman si ma'am at lalo na yung assignment niya is narcotics. Pinatahimik na lang. Tapos na yung kwento, parang tapos na yan. Tutulungan na lang magpalibing. Ganun palagi ang kwento sa Pilipinas no? Maski hindi ganitong kaso, maski kunyari na aksidente, para lang matapos na investigasyon, tutulungan naman po yung pamilya, yung mga naiwan. Parang hindi na maghabol. Nakakapagduda lang talaga na kung may malaglag ka, may kilala ko sabi, nangyari na sa akin yan, na nalaglag yung barrel, tapos hinabol ko. Pero hindi ka na headshot. Napaka kasi nun
I don't know, dalawang instance. Una, yung makakalabit mo yung trigger, bihira yun. At pangalawa, may headshot ka pa kasi talagang natapat sa'yo. Maintindihan ko pa to, kung nahulog yung barel, nag-fumble siya, may chest rig siguro, or whatever, hindi ko alam paano niya hinuholster yan, at nahulog, nabaril siya sa braso, nabaril siya sa binte. Siguro yung mas realistic pa para sa akin. Pero to, para sa akin, mahirap paniwalaan. Yun lang. Mahirap paniwalaan na eksaktong nakalabit niya, eksaktong loaded yung barrel at that time, and then eksaktong nakatapat yung mukha niya sa muzzle. Parang tatlong coincidence yun na, I don't know, baka pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero ako, medyo skeptical. Yun na lang ang word na gagamitin ko. Skeptical sa mga ganitong mga pangyayari. So, with that, tatapusin ko na to. Let me know what you think.